Gulong-gulo ka na ba at kailangan mo ng guidance sa pag-register ng negosyo mo sa BIR? Sakto itong video para sa iyo. Ako nga pala si Vince. You're watching The Vince Code. Simulan na natin. Open mo yung browser mo. Type in BIR New Business Registration at i-click itong unang result. Para sa sole proprietor, professionals at mixed income earners, ang unang requirements ay i-download at i-fill up ang Form 1901. Step 2 ay mag-fill up ng tax type questionnaire para ma-determine ng BIR kung ano ang tax type na pwede sa iyo base sa iyong mga sagot. Siguraduhin na tama at accurate ang mga sagot dito. Huwag sumagot sa tanong na hindi pa actual na nangyayari sa negosyo mo. Halimbawa, pagkuha ng mga empleyado, kung ito ay plano pa lamang sa future dahil ilalagay na nila iyon sa compliance mo. So be careful in answering. Ang step 3 naman ay tungkol sa resibo. Kung gusto mo magpagawa ng sarili mong design, go to this web page where you will see the names of the authorized printer, its address, and contact number. If the template of BIR is approved with you, then proceed to step 4. As per Republic Act 11976 or Ease of Paying Taxes Act, ang annual registration fee ay waived na. Kung kaya ang babayaran na lang natin for registration ay ang documentary stamp na may halagang 30 pesos. Kailangan mo malaman ang RDO or Revenue District Office na nakakasakop sa negosyo mo. Puntahan itong website na ito para hanapin kung ano ang RDO number mo. Kakailanganin mo ito sa pagbabayad at pagtatransact sa BIR. Sa pagbabayad ng documentary stamp, sundin itong mga steps na ito. Step 1, Open Pay Maya. Step 2, select bills. Step 3, in the search bar, type in BIR. Step 4, may reminder na lalabas sa pag-input ng TIN number base sa format na meron ka. Step 5 ay fill up mo lahat ng information na kailangan. Pag Union Bank, online naman ang gamit mo, ito ang steps. Step 1, open Union Bank app, click Pay Bills. Step 2, select biller. Step 3, type BIR. Step 4, input information needed. Then click next, ensure to take screenshot or email on proof of payment. Dito na tayo sa step 4 ng procedure, where to submit. I-fill up lahat ng details na ito para lumabas ang format ng email at kung saan RDO mo siya ipapadala. Dito sa example na ito, makikita ang mga detalye na RDO number, RDO email address, at format ng subject sa email. Madali lang, di ba? Ito naman yung other needed requirements. As mentioned before, we have the Form 1901, Government ID, Tax Type Questionnaire. Other requirements needed is Form 1905 for the ATP application. If you will avail, the receipt of BIR form is downloadable from BIR website. DTI Certificate. BMBE Certificate of Authority if registered under BEEMBE, 4 books of accounts for non-VAT and 6 books of account if VAT-type taxpayer. Email these files to RDO covering your area and wait for their reply. It will take 24-48 hours. Take note, if other people will be transacting on your behalf, a special power of attorney is needed. Now let's go to the question and answer portion. Alam ko marami kayong tanong, baka ilan dito ay masagot natin. Question 1, kailangan ko ba magpa-register kung ang annual income ko ay below 250,000 pesos? Answer, yes. Lahat ng sellers are now required to register bago makapagbenta sa kahit anong e-commerce platform. Question 2, mayroon akong maraming tindahan sa iba't ibang platforms. Ilang DTI certificate at BIR COR ang kailangan ko? Answer, kung parehong address. Bawat ibang pangalan ng shops ay dapat nakarehistro sa DTI at may kani-kanilang certificate. Pero isa lang na COR ang nakarehistro sa taxpayer. Ilalagay lahat ng BIR ang trade names mo sa iyong COR. Question 3,
Ano ang the best na tax type para sa akin? Answer: ito ay magdidepende sa klase ng iyong negosyo tulad ng kita, gastos, suppliers at iba pang mga factors. Ang form na finill up mo yung mag-determine ng tax type mo at babasihan ng BIR. Question 4. Kailangan ko bang kumuha ng accountant para tulungan ako sa pag-comply? Our answer: this depends on your budget. Kung wala kang oras para aralin at gawin ito ng iyong sarili. Karaniwang practice ay kumukuha ang mga may-ari ng negosyo ng mga accountant kapag sila ay nasa ilalim ng VAT registered taxpayers dahil ang uri na ito ay may maraming pagsunod at mahigpit na binabantayan ng Bureau. Question 5. Kailangan ko bang magsulat ng resibo para sa lahat ng aking naprosesong mga order? Answer: para sa non-VAT, maaari mong pagsamahin kung ang halaga ay mas mababa sa 500 pesos at iresibo ito sa various customers. Kung higit pa, lahat ay kinakailangan. Para sa mga rehistradong VAT, lahat ng mga order ay kinakailangang mag-issue ng sales invoice. Question 6. Anong sales ang pagbabasehan ko ng aking resibo? Anong benta ang pagbabasehan ng tax? Answer: ang gross sales na walang mga bawas ang dapat bigyan ng sales invoice at ito rin ang idedeklara bilang taxable sales. Iba pang mga bawas tulad ng platform at non-platform fees at withholding tax ay nasa ilalim ng mga gastos at ang VAT na binayaran dito ay maaaring i-credit at gamitin bilang mga bawas o deductibles sa iyong income tax. Question 7. Mayroon akong lumang rehistrasyon sa DTI, hindi rehistrado sa BIR, magkakaroon ba ako ng multa? Answer: oo, kung gagamitin mo ang parehong DTI certificate. Dahil 30 days lang ang lead time, ang suggested gawin ay ipasara ito sa pamamagitan ng pag-file ng isang affidavit of no financial claim kung hindi ginamit at magrehistro ng bago. Question 8. Mayroon akong registration sa BIR para sa aking physical shop. Pwede ko bang gamitin na ito? Answer: kung pareho ang pangalan at linya ng negosyo, kailangan mo lang itong i-update ng online selling. Kung iba ang pangalan ng shop pero pareho ang address, pwede mo itong iparehistro sa ilalim ng isang bagong DTI certificate at i-retain ang same COR at i-update ito as additional line of business at trade name. Question 9. Kami ay kasama sa OMSC Cooperative ng Lazada. Kailangan ba naming magparehistro? As answer: all business are required to register tungkol sa exemption sa withholding tax at income tax ng co-op member ay hindi pa final as of this writing. Question 10. Kung ibinawas na ng platform ang withholding tax, sapat na ba ito? Answer: ang withholding tax ay isang paunang bayad ng income tax ng platform. Bilang withholding agent, kailangan mo pa ring magparehistro at sumunod sa pag-file at pagbabayad ng mga buwis na hinihingi ng BIR. Question 11. Ano ang sworn declaration? Sino ang kinakailangang mag-submit nito? Answer: ang sworn declaration ay kinakailangang isubmit ng registered taxpayer na may gross annual sales na mas mababa sa 250,000 pesos upang ma-avail ang exemption mula sa income tax. Question 12. Ano ang BMBE law? Sino ang qualified mag-avail nito? Answer: ang may-ari ng negosyong rehistrado sa BMBE ay may exemption sa income tax at iba pang mga benepisyo sa ilalim ng Republic Act 9178. Ang isa sa qualification ay ang asset ng negosyo ay dapat 3 million pesos pababa. Abangan ang aming susunod na video tungkol sa BMBE. Kung nagustuhan mo ang video at may natutunan ka, ay huwag mahiyang i-share ito sa iba para sila rin ay matuto. Like, share, and subscribe. See you on our next video.